And so magandang araw sa atin lahat. Muli nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon dito sa naging interview kay Senador Erwin Tulfo. Ayan, ang sabi niya kasi is kung sino man ang magpapanggap na Senate Blue Ribbon ay paaaresto niya. Paaaresto niya at kukwelyuhan niya. Wala siyang pake kahit sino pa yan. Diba? Yun ang naging pahayag niya sa isang interview sa isang mainstream media. So tatalakayin lang natin niya kasi napakainit ng kanyang mga naging pahayag na talagang kung titignan naman natin sa konstitusyon, di ko lang alam kung nagbabasa ng konstitusyon to si Senator Erwin, 'di ba? Na ang pinaninindigan nila is 1935 Constitution. Sa katunayan ngayon ay nasa 1987 Constitution tayo, 'di ba? Kaya hindi natin alam kung sino ba yung tuturo dito ng kanyang mga attorney, lawyer, ewan natin bakit ganito to. So, isa rin sa mga tatalakayin natin kung paano pinabulaanan ni Senator Marcoleta yung paratang sa kanya na nilalahat niya raw ang mainstream media na corrupt. Isang malaking kalokohan yung mga pinakakalat nila kasi talagang mainit sila masyado, 'di ba? Sabi nila, minority block ngayon. Kasi kung titignan naman natin, kung magbe-base tayo sa Constitution, hindi naman sila nakalalabag sa batas, 'di ba? Yung mga expert ko nung sa kabila, yung ipinipilit na kay Abilino versus Senator Cuenco is applicable sa ating panahon ngayon, which is hindi. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, hindi tayo nasa 1935 Constitution. Nasa 1987 Constitution tayo. So talaga itong administrasyon ngayon ay hindi nire-respeto yung kalaban niya, 'di ba? Sino ba nagpatalsik sa mga Marcos? 'Di ba? Ang mga Aquino. 'Di ba? Talagang binubura nila sa isipan ng tao ang 1987 Constitution na ipinaglaban ng taong bayan nung panahon nila Cory Aquino, 'di ba? So, puntahan na natin 'to, yung video ng ating re-reactionan. Ayan. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. So including doon si Senator Marcoleta, 'di ba? So talagang nagbabanta siya. Bakit? Nasa Constitution ba yung pag-upo mo? 'Yun ang malaking tanong, Senator. Ang pinaninindigan yung Constitution 1935 Buhay ka na ba noon 1935? Kapakana ka ng lolo't lola ko 'yun. Andi dito na tayo sa 1987 Constitution. Hindi porket ginawa ni Senator Drilon noong 2015, walang kumontra, ibig sabihin tama na yung ginagawa niya. Hindi ibig sabihin nangyari nitong panahon natin, tama na yung ginagawa. Mali nga 'di ba? Mali. Kaya walang nangyayari sa bansa natin Nasa maling panahon ang pananaw nyo. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, O hihintayin namin yan. Yung sinasabi mong papa-aresto mo. try me. 'Di ba? Try mo. Try mo kila Senator Marcoleta, try mo rin kay Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba? Kasi masyado kayong masakit magsalita, 'di ba? Papahuli mo. Bakit? Dahil ba nabanggit yung pangalan mo ro? Pagpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Pagpahiring ka. Sino ba sinasabihan mo diyan? Kasama diyan si Senator Marcoleta, syempre. Hindi nyo pwedeng galawin si Kadante. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Alam mo yung mga Tulfo na yan, dyan sila magaling yung sa daldal. Pero sa tutusin, away mag-asawa lang ang kaya niyan solusyonan Real talk yun Real talk pagdating sa mga flood control, wag natin pakialaman yung flood control na yan. Dapat nga dyan ang focus natin Alam nyo, hindi naman porket pumapanig tayo kila BP Sara, ibig sabihin, hindi na dapat ituloy ang hearing. 'Di ba? Andiyan na yan naipasa na sa Senado. Di sige ituloy. Wala naman tinatago si BP Sara Alin ba ang mas malaki? Bakit ayaw nyong pansinin yung flood control na yan? Yung 125 million confidential fund na corrupt, sabi nyo 'di ba? Yung trilyong flood control project, ghost project, 'di ba? Bakit ayaw nyong buksan 'yan? 'Di ba? Bakit takot kayo na kahit labag sa Constitution, pinipilit nyong kunin ang mga committee, pati ang Senate presidency? Kasi alam nyo, unti-unti nang lalabas. Kaya umpisa pa lang inaagapan nyo na. Papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalaya. Patunayan mo yan, Erwin Tulfo. Diyan kami bibilib sa'yo kapag nagawa mo yan. 'Di ba?
Patunayan mo sa taong bayan na kaya mong gawin yung sinasabi mo. Kaya mong gawin dapat yung sinasabi mo. Hindi yung sasalita-salita ka lang dyan. Dapat may ebidensya ka. Lasing kita dyan sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Kung ang totoong legitimate Blue Ribbon Chairman, hindi niya ipagdidikdikan sa isipan ng mga tao na siya ang legitimate. Kumbaga, wala siyang pangamba sa dibdib niya na baka isipin ng tao na hindi siya ang totoo. Hindi niya iniisip yun. Kasi ang totoong legitimate, kampante, panatag. Yun ang wala sa'yo. 'Di ba? Yun ang wala sa'yo, Senator Erwin. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Intimidation. Yan lang ang masasabi natin dyan. Intimidation para hindi magsalita. Ang nakakalimutan lang ni Senator Erwin, mga sundalo to. Hindi mo basta-basta mai-intimidate yan. 'Di ba? Yun ang malaking problema. 'Di ba? Dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto, And it obviously a bogus investigation in aid of destabilization. Talaga? Sino ba ang nag-walk out? 'Di ba? Sino? Sino ang pilit na inaagaw ang Senate presidency? And sabi sa Constitution, with all its member of the Senate, majority vote, 50% plus 1 equals 13. 'Di ba? OMG, noon pa yan sinabi ko na. Sinabi ko, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. Totoo, hindi ka senator. Pero it doesn't mean na hindi ka pwedeng magkaroon ng pera. 'Di ba? That time si PBBM o ang administrasyon is nangangailangan ng maraming kakampi para smooth maipasa ang chacha. Kaninong bibig ba lumabas ang word na chacha? 'Di ba sa'yo? Constitution change. Yun ang gusto nyo. Sabi mo pa nga kung ang Supreme Court may karapatang galawin ang Constitution, mas ang Senado, dapat tayo na mauna galawin na natin ang Constitution. 'Di ba? Senator Soto, yun ang sabi mo baka mamaya, sabihin mo hindi ka senator niyan. 'Di ba kapag campaign may mga donation. Baka donation yun para sa pagtakbo mo, 'di ba? Panggastos mo. Hindi pwedeng i-include sa salin yun kasi ang kakatwiran mo, ginastos mo para sa campaign. Kung ano yung natira, yun yung ide-declare mo. Kasi donation yun kung ano matitira doon, ide-declare mo sa salin mo, ilalagay mo donation from campaign. Kasi kapag hindi mo dineklara yun, mako-question ka na merong problema sa salin mo, may pagnanakaw, ganito, etc. Pwede kang kasuhan ng plunder kapag hindi mo dineclare kung magkano yung tira. ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay Yung mark na tinutukoy niya dito, the name they mentioned na EA ko daw na tumanggap ay si Mark. Si Mark died in 2015. Di ka talaga marunong makinig Ang sinasabi nung 18 Marines, si Mark yung assistant ni Saldico kasama ng assistant mo na kumubra nung mga mali-maleta. Sobrang defensive mo, hindi mo napapansin, nilalaglag mo na naman sarili mo. 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis. Sa tingin mo, Senator Erwin, hindi ba pupunta ang 18 Marines? Gustong-gusto nga nilang maimbestigahan. Di ba? Tignan natin kung ano mangyayari sa Monday, di ba? Kung sino ba talaga sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Doon lang naman kami interesado sa kung ano yung magiging resulta. Dapat kasi nung una pa lang inimbitahan nyo para walang masyadong ingay. Ngayon, harang kayo ng harang, ingay kayo ng ingay. Naumpisa na yung investigasyon sa 18 Marines kaya hindi na kayo pwedeng umatras. Di ba? Hindi na kayo pwedeng umatras. Kaso, ang magiging problema dyan, ikaw yung inaakusahan pero ikaw rin yung chairman ng Senate Blue Ribbon. Kuno, magkakaroon ng kumbaga, magiging unfair yung pag-iimbestiga dahil ikaw yung chairman na iniimbestigahan. 'Di ba? Nagigets nyo kung bakit hindi karapat-dapat na umupo si Erwin Tulfo bilang Senate Blue Ribbon, 'di ba? Kasi part siya ng investigation, part siya ng inaakusahan. Dapat ang uupo diyan si Senator Marcoleta, 'di ba? Kasi si Senator Marcoleta, nakasisiguro tayo, hindi part ng flood control.
ng nakawan, yung sinasabi nilang plunder o yung 75 million donation yun eh. Walang natira eh, buong Pilipinas, kada sulok ng Pilipinas, nilagyan ba naman ng poster ano matitira doon? Pinanggas, pinangkain ng tao. Barya lang yun yung 75 million kapag gagastusin mo pambuong Pilipinas. Araw-araw ba naman eh? Gasolina, damit, pagkain, tubig, headquarters, upa rito, upa sa ganyan. Kwentahin nyo lahat. Sa tingin nyo, hindi nag-aambag si Senator Marcoleta sa mga gastusin? Naisip nyo ba yon? Tapos sasabihin nyo, pwedeng kasuhan ng plunder. Sige, kasuhan nyo. Nang malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Yun ay kung susundin kayo, 'di ba? Kung wala po silang valid reason, Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement. Pero mo ito din sa FEU to yung napapanood natin. Ikaw din ka, law din. Bakit mo pangangatwiranan yung Abilino case versus Cuenco? Ang usapan doon 1935 Constitution. Saan ba tayo ngayon? Nasa 1987 Constitution tayo. Kasi hindi mo pwedeng isaklaw yung 1935 sa 1987 dahil magkaibang provision yon, magkaibang constitution yon. Kaya nga binuo ang 1987 Constitution, ni-revise kasi yung 1935. Kaya nabuo yung 1987 Constitution na yan. Burado na nga yung Constitution na yun, part na lang ng history yun eh. Ang sinusunod natin yung 1987, yung EDSA People Power. Yun ang gustong burahin ng administrasyon. Kasi yun ang nagpapatunay, nagpapaalala sa kanila na tinalo sila ng mga Aquino. Masakit sa kanila yun hanggang ngayon. Kaya gusto nilang ligwakin yun. No, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang. Kahit na sabihin mong nire-recognize siya ng Malacanang, unconstitution bakit hindi mo binanggit dyan yung Supreme Court? Kasi hindi na nangialam ang Supreme Court dahil co-equal branch yan. Pero kapag ka nagdemanda sila sa Supreme Court, walang magagawa ang Supreme Court kundi aksyonan. Pero kung titignan natin, kahit na i-recognize o hindi yan i-recognize ng Malacanang, okay lang. Kasi co-equal branch yan Pantay lang yan, hindi mataas ang Malacanang dyan, hindi mababa ang Senado. Pantay lang yan. The House of Representatives. Binabanatan ako ng mga Ito. Magbibigay tayo ng komento dito sa mga media na kagaya ni Cara David, na hindi raw sila bayaran. Bago tayo bago tayo mag-umpisa diyan, pasok lang natin yung picture na to kasi hindi naman para sa kanila Yung sinabi ni Senator Marcoleta, hindi kami bayaran by Cara David. Hindi naman para sa iyo yun Para yun sa mga media na tumatanggap ng pera. Mainstream media. Wala naman sinabi si Dante Marcoleta na kayo GMA, bayaran kayo ABS-CBN, bayaran kayo SMNI, bayaran kayo, Net25, bayaran kayo. Walang ganun. Ba't ka tinatamaan? Para makasabay lang. Kasi hindi ka napapansin. Dahil ang content mo is mga pangkabuhayang ng Pilipino, which is maganda. Pinupuri kita para doon. Pero wag kang magbibigay ng komento kapag hindi ikaw ang kausap, 'di ba? Para mapansin lang ganon. Sinabi ba ni Dante na bayaran ka, Cara David? Hindi So tuloy tayo doon sa naging pahayag ni Dante. media. Ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na Alam niyo sa totoo lang, itong Net25, isa to sa mapagkakatiwalaang mainstream media para sa akin. Kasi ito, walang bias dito, hindi mo kayang bilhin to. Yung Net25 na yan, saka yung mata ng agila. Imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato
ng session hall na nandun nakaupo yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... No. Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tama. Tingnan mo yung dalawang diaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Kasi kung titignan nyo rin, kung titimbangin nyo rin kasi, bakit hindi nila pinapatas yung pagbabalita sa tao? Laging nakikita mong may bias, 'di ba? Na dapat hindi. Kaya ngayon umaasa ang tao sa vlogger, 'di ba? Sa kagaya namin, 'di ba? Kasi hindi kami nababayaran eh. Sa totoo lang, hindi kami nababayaran. Itinatama lang namin kung ano yung dapat na itama, kung ano yung dapat na marinig ng tao, 'di ba? Kung may mali si Senador Marcoleta, pupunayin natin, syempre. Kung mali, wala naman 'di ba? Ang pinipilit niyang buksan yung flood control Yung investigasyon, mali ba 'yon? Sige nga, mali ba 'yon? Kasi kailangan malaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pera ng taong bayan, kung saan napunta, bakit nagkaganto nung bumagyo. Diba? Doon lang naman natin nalaman na bogus, ghost project yung flood control. Yun ang gustong tuklasin ni Senador Marcoleta. Kaya suportahan natin to. Sa totoo lang. Magaling na senador to si Cadante. Diba? Sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, ano ha? Pero nabanggit nyo na rin po Hindi, naman. hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Ayan may babasahin siyang book. Opo. Pwede mo masinag ng ito na pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Babasahin ko dyan News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila para lang ito po. Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. Kita nyo na. Accepting money. Manila Times, 90%. Sa libro yan Hindi tayo nagsasabi niyan, hindi si Ika Marcoleta. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, merong talagang mga media outlet na bayad. Kaya nga may pinasarado si PRRD. Kasi sobrang bias. Walang problemang magbigay ng pahayag. Walang problemang maging mamamahayag. Pero dapat laging nasa tama. The practices, this reporter said, was most prevalent among tabloid correspondents who are among the poorest paid in the profession. Reporters cited the following reasons for accepting bribes: the system itself, their having gotten used to it, peer pressure, and acculturation, a lack of understanding of journalism and journalism ethics, and the need for caste. When asked about specific cases of media corruption they know about, reporters recited a litany of sins. Reporters receiving monthly retainers from 5,000 to 10,000 pesos. Laki rin, 5,000 to 10,000 pesos. Malaki rin yun. 2004 edition lang po ito, finance foreign trips, night outs in pubs, sauna baths and restaurants, contract brokered by corporation with promised commissions in exchange. 5 to 6 figure sums paid for various services, even ₱1 million fee, good for 2 years for a group of reporters tasked to set up a consultancy agency by their sources. Napakarami pong gusto kong basahin dito Hindi po ako nagpasimula nito. Corruption is damaging the media's credibility and undermining their potential as an information source and as a tool for strengthening Philippine democracy. Yun.
corruption, 'di ba? So, ang corruption hindi lang sa gobyerno, pati sa media. Kasi tignan mo sa gobyerno kaya mong i-manipulate, 'di ba? Pero ang poproblemahin mo yung taong bayan. Sino ba ang pinanonood ng taong bayan? 'Di ba ang mainstream media? So, kailangan nila magbigay sa mainstream media para i-manipulate rin ang isipan ng taong bayan. Hindi lang sa gobyerno ang korupsyon, kundi nasa mainstream media din para magbigay ng baluktot na katotohanan. Yun ang problema. Kaso yung ibang media naman dyan, sapul na sapul, nagre-react agad. Hindi naman sila sinasabihan. Huwag magre-react kung hindi ikaw ang sinasabihan. Bida-bida ka naman masyado. 'Di ba? Huwag tayong pabida. Masyado tayong guilty. 'Di ba? Yun ang iisipin ng tao sa'yo. Ba't ka kasi nagre-react? Kahit naman sa pangkaraniwan tao, ba't ang sasagot lang sa'yo pag nag-react ka? Sinabihan ka magnanakaw, nag-react ka. Ba't guilty ka? Yan ang salitaan kapag ka nasa pangkaraniwang tao ka, kausap mo. 'Di ba? Huwag masyadong balat sibuyas. Lalong-lalo na hindi ikaw ang sinasabihan. Itahimik mo lang yung bibig mo, mag-focus ka sa trabaho mo. The excesses committed by corrupt journalists have eroded the goodwill that the media should otherwise be enjoying because their role in chronicling and making sense of important events in the nation's turbulent history. Instead, corruption is fanning popular skepticism and cynicism about journalism. Many citizens now think that media are grasping and greedy lot, a corrupt Talagang magiging greedy yan kasi sila yung nagbibigay ng pahayag sa tao, 'di ba? Yung iba na mainstream media, hindi natin nilalahat. Kagaya nga ng sabi ni Senator Marcoleta, merong mga mainstream media na tapat na naglilingkod sa taong bayan. Kasi ang priority nila, kailangan malaman ng taong bayan ito kung ano ba talaga yung totoong pangyayari. 'Di ba? Kagaya ng Net25, isa yan sa mga tapat na naglilingkod sa taong bayan. Walang bahid ng korupsyon. corrupt as the politicians they report about. Ang dami nito, Jen. So, hindi po ako nagpasimula nito. Tama. Bakit hindi nila i-condena yan? Napaka-imposibleng hindi alam yan ng mga journalist. Yung libro na yan, di ba? Napaka-imposible yun. Kasama nila yan Ngayon po ay makikita natin ang manifestations at ebidensya. Kagaya na binanggit ko kanina, Opo. habang kami nagsesesyon kahapon, binanggit ni Alan Peter, Senate President, ang iba't ibang mga banners ng mga periodiko. Ayan, ipapakita natin yan yung mga binabanggit ni Senator Marcoleta para patotohanan yung sinasabi ni Senator. Iba't iba, pero hindi man lang sinabi nila na si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang nananatiling Senate President. Tama, totoo yun, hindi nila sinabi. Paano hindi ka makakapag-isip, di ba, na hindi tama yung ginagawa ng ibang mainstream? Ang ibinubunyag nila ay yung takeover nila. Tama. Nabase na rin doon sa ginagawang pagsusuporta ng mga kapanalig nilang mga judges, mga ex-magistrate ng Korte Suprema. Ayan, so yung binabanggit ni Senator Marcoleta, ipi-play natin dito. Ayan, hanapin natin yung video. We cannot generalize, just like politicians. You cannot Ayan, generalize lahat kayo corrupt. Ba't maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangongorrupt. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Saludo tayo sa Philippine Star sa pagbibigay ng totoong pahayag. Play natin ulit. Kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi naman martial law ngayon, malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Kasi ang kahalagaan ng front page, kasi dyan sa mga store, sa mga tindahan, sa 7-Eleven at sa pang mga ang nakalagay agad sa harapan, nakatiklop. Mababasa mo dapat yan sa umpisa pa lang. Bakit wala? O ngayon, hindi naman bibili ng dyaryo, nabasa niya lang. Ay iba na pala Senate President. Hindi niya nabasa na dun sa baba, Cayetano is still the Senate President. Walang ganun di ba? So, mami-misinform ang public. Yun yung iniiwasan natin. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin
credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Tama. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. Kasi ang pinupunto lang dito ni Senator Alan, dapat patas yung pagbibigay ng informasyon sa taong bayan. Kasi yun yung kailangan malaman ng taong bayan dahil hindi naman sikreto nangyayari sa Senado Hindi naman lahat may gadget. Lalo-lalo na yung mga matatanda, old fashion yan, nagbabasa ng dyaryo. Hindi naman lahat nanonood ng TV, hindi naman lahat sa mga kababayan natin may TV, may panload. Diba? Yung iba umaasa sa dyaryo na dapat credible yung nakalagay doon. Diba? Yun yung point ni Senator Alan. Bakit hindi nila nilagay? Ngayon, questionable yung mga mainstream media na yan. Anong meron? Diba? Hindi natin sila pinagbibintangan na kurakot sila. Baka merong mali sa pag-i-edit. Kaya kailangan bigyan ng pansin. Diba? Kasi ang nakasalalay dyan, yung kapakanan ng taong bayan. Diba? Yung informasyon na kailangan, credible yung information na nakakarating sa bawat mamamayang Pilipino. So yun lang naman yung ating content. Bali, dinibunk lang natin yung ibang mga pahayag ng ibang senator at pinatotohanan rin natin na totoo naman kasi nangyayari na merong bayarang nangyayari. Hindi lang sa lahat. Kasi merong mga mainstream media na naninindigan sa katotohanan. Ayan. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok at patuloy na sumusuporta sa ating content. Ayan. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.